Eto po muna ang ating pag-usapan dahil si John Vic tatakbo raw presidente. Grabe lumaki ulo nitong mama na ito 'no. Eto muna pag-usapan natin bago yung bukol. Oh, ipapakita ko sa inyo yung video. Oh, yung bukol ni Bongbong Marcos di umano. Eto muna po. Eh, di ba? Wala ko No, he just said he's open. He's not closing his door. No, what you said, Secretary, was that you have the Okay. experience, the executive experience. Yes, being in the cabinet really opened my eyes to what the country is all about. How Yeah, grabe ito. Ang lupit nito si ano, puwede na daw siyang tumakbo dahil ay open daw siya para tumakbo bilang presidente dahil nga nabuksan na yung mata niya, nabuksan na yung mata niya rito sa politika at, dahil siya yung naging executive, naging secretary, lumaki na rin yung kanyang vision. Sasaglit ka pa lang naging secretary, pambihira, oh. to make it, how it runs, what makes it difficult, who are the best people around, what to look for, look out for, what are the red flags, what are the friction costs around. Dami niyang alam. Meron na siyang experience bilang executive department. So, bentahe. Dami niyang alam, 'di ba? Nakikita niyo? What makes it difficult, what makes it easy. Those things are what you learn firsthand. And, seeing it ganito, firsthand. and knowing all that, it didn't scare you away. No, it's one of the most thrilling experiences you can ever have, is to serve in the cabinet. Because you're in the room where decisions are made. And showing up in that room means a lot. Even just listening means a lot. So does that, did your being in the cabinet, has it increased the chances or the openness of your mind to a possible run in 2020? It's always been open. I cannot lie to you. But whether or not I will is the question. So. You did Fair say, enough. Secretary, you have 36 years of loyalty, the Remulias to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. 40. Wow, ang lapit. Ang lupit pala nito si Remulla. 40 years na silang magkaibigan ni Bongbong Marcos, no? So open daw siya, no? Open daw siya sa pagiging ika nga standard bearer, ni Bongbong Marcos. Ganyan din naman si Risa, 'di ba? Open din siya. So posibleng tumakbo. So ito yung mga napupusuan na tatakbo si John Vic at saka si tsaka si Risa, no? Isa 'yan sa kanilang tinitingnan. Pero alam nyo, 'di ba? Parang ganyan kasi minsan merong this is not to insult everybody, no? Pero minsan yung iba nagkaroon lang ng cellphone, nagkaroon lang ng camera, vlogger na, 'di ba? Yung iba nakatungtong lang sa gym, isang buwan pa lang sa gym, gusto nang maging bodybuilder. Wala namang masama sa pangarap, okey lang po 'yan. Pero pagdating sa pangarap mo, pagdating sa politika, ibang issue 'yun. Kasi wala ka pang nagagawang mabuti sa Cavite. Ayaw nga sa'yo ng tao. Ewan ko totoo ba ang nababalitaan natin? Ayaw ng tao sa Cavite, sa Remulla. Ang gusto raw do'n Revilla. Tapos tatakbo ang presidente. Tapos dikit kay Bongbong Marcos. Yan ang magiging issue. Dikit kay Bongbong Marcos. 40 years pa, pinagmamalaki niya. 40 years na raw sila magkaibigan ni Bongbong. O anong issue doon? Eto. Yes. No, 79 pa kami magkasama. So more than. Would an endorsement of President More than 40 years. Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Yun. Ang tanong, big thing ba sa'yo kung i-endorse ka ni Bongbong Marcos? So ito, isa pa tong pumupustura. Ayan. Pareha sila ni Risa. Pumupustura na maging standard bearer, tatakbo presidente kasi ang linaw-linaw. Hindi ako tatakbo kung hindi ako i-endorso ni presidente. Sa madaling salita, parinig yun. Oo, parinig yun, nagpaparinig. Baka naman i-consider mo ako. O, di ba? Sila pang hindi magkasundo, di umano ni Torre. Yan din ang pinapaugong. Alam mo, kakaisip nila ng kakaisip.
Baka mamaya pati si FLM patakbuhin na nila. Si Tito Soto, o baka mamaya si Joey, si Big hindi ko na alam kung sino pa gusto nilang patakbuhin presidente, si Vice Ganda. Lahat pagsama-samahin nyo na para kalabanin si Sara. Hilong-hilo na po sila. Hindi na nila malaman ng gagawin. No? Ang lupit talaga ng pagkakataon ngayon. Grabe. Kung ikaw, you're outsider, titingnan mo yung ginagawa nitong mga to, sabi ko, grabe ka desperado, no? Ang dami po talagang gustong umepal. Pero alam naman nila wala silang kapana-panalo. Ooh, that's new. With its negative ratings, how Yan ang matindi. Yan ang matinding tanong. With these negative ratings, negative ratings, how can that endorsement mean anything? ang ganda nung tanong na yon. Yung negative ratings ni Bongbong Marcos. At least umamin yung One News. Ito'y under News 5. Negative na si Bongbong. Bakit gusto mo endorsement? 'Di ba? Pera. Machineries. Kung tawagin nila in English, machineries. In English, connection. In Tagalog, pera. Pera yan. Yan yung nakaupo di ba? So pagka ikaw ang pinatakbong presidente, matalo man si John Vic or matalo, hindi naman kasi mananalo to. So kung matalo o matalo, panalo sa pera. Di ba? Eh, Ayusin mo sagot. Baka magkamali ka, hindi ka, yung postura mo, hindi ka kuhanin ni Bongbong Marcos. I It's I the serve ano, at the it's the it's a family thing, it's the confidence thing. it's the machinery. Yan. It's the network, it's the machinery. Pera. Siyempre yung network. Ano ba yung network? Connection. Connection sa mga negosyante. Di ba? Malalaking mga trilyonaryong negosyanteng nagbibigay sa mga politiko. Machinery. Oh, you're so cynical. Yes. Can't you be positive, diba? We're here trying to paint a rosy I've been picture in you. this, whatever I I've say, been you're in this always- chair You're and incredible. You're incredulous right away. Realist. Diba? You're incredulous. I'm trying to Well, because I'm trying to you- talk in poetry. You beat me up with prose. Diba? So would it be safe? Hindi ka makasagot. 'Di ba? Bakit gusto mo yung endorsement? Yung iba patayo na. Palayo na kay Bongbong Marcos, napapansin nyo, yung iba dumidistansya na. Ikaw gusto mo pang lumapit, 'di ba? Alisan mo ng power si Bongbong. Kunwari, ma-impeach 'yan. Kunwari lang hindi ko sinasabing sana mangyari. Kunwari biglang mamatay. Tingnan mo yung mga yan. Talikuran lahat yan. Balimbingan, kaliwat kanan, balimbingan. Ipagdasal ninyo, hindi mamatay si Bongbong Marcos. Pag namatay yan, tingnan nyo. O kaya kung may biglang natanggal, naalis bilang presidente, legal way I'm talking about legal ways. Natanggal. Tingnan mo, lipat yung mga yan. Tingnan ko kung gusto pa nilang idikit yung pangalan nila kay Bongbong Marcos. Mga oportunista rin ako itanong ko, John Vic, ganun ka ba? Di ba? Ganun ka ba, John Vic? Tayo naman nagtatanong lang, no? Pero magkakasubukan dahil ang mga politiko, traidor. Baka nga may trinaidor tong Hindi nyo ba trinaidor ang Rebilla? Ako tatanong lang. Hindi nyo ba trinaidor ang Rebilla? To say that if that you was get poetry. so if you get the BBM's No, endorsement, let's not go there. Let's not it'll go there. Kita mo? Hindi niya kaya. Ayaw niya yung topic. increase your Let's not go there. Speculative good, na. Sige. Good work will always sell Pakawalan na itself. natin si Secretary Good kasi one. baka Ay nako. So eto yung mga klase ng mga sekretary. Ako nga duda pa kung itong sekretary na ito ay isa doon sa binabanggit ni nasa listahan
ni Lebiste kasi sabi niya 'di ba, may 5 nakaupo ngayong sekretary nasa listahan ng Cabral Files. Sa madaling salita, may nakaw. Hindi ko alam kung isa siya do'n, ha? Pero eto yung titingnan natin. Naging sekretary lang, akala mo alam na alam niya na pagiging executive. Baka nga kahit sa barangay tanod hindi manalo ito. Puwede siguro 'pag ang eleksyon PTA, 'di ba, PTA. Pero president, ang bilis naman ata lumaki ng ulo nito si John Vic. Hindi kasi iba kasi po ang president. Yung president una may talagang heavily connected ka diyan. Mahal ka sa bawat sulok ng barangay. Hindi ka puwedeng malakas lang sa Cavite. Dapat sa mga kasulok-sulukan na barangay malakas ka. Sino ba 'to si John Vic? Bago siya kinuhang sekretary ni Bongbong Marcos, yes, kilala sila sa Cavite. Pero Cavite is Cavite lang. Kahit sabihin nating vote rich ang Cavite, napakalayo nun. 'Di ba? Alam mo, yung ganitong klase na yung lumaki ang ulo, kahit sabihin kino-consider niya, hindi. Don't even consider it. Meron nga mga vloggers, naging vlogger lang, gusto nang tumakbo. Gusto nang tumakbong senador. Pambihira, wala pa ngang 1,000,000 yung subscribers mo. Yung ba alam mo grabe ang pagiging sakim sa pera, kapangyarihan. Nabubulag ka, hindi mo na nakikita, ano ba talaga yung kalagayan ko, 'di ba? Hindi lang po ito, hindi lang po itong si John Vic, eto pa po. Naku, eto pa. Tingnan po natin, nakita ko 'to sa Facebook, The Situation Report, Informal Online Poll Result. Duterte Sara, 97.6, Ontiveros 2.2, Remulla 0.2. Kahit hindi ito kahit ito informal online poll lang, ang layo, 'di ba? Kaya nga ako kahit alam mo yung sinasabi ng mga Pinklawan, sinasabi nitong sila Lamas, itong, pangit na Lamas, sabi ni Robin, 'no, kailangan daw magsama-sama sila. Kasi kung maraming tatakbo na lalaban kay Sara, hindi mananalo. Alam mo, kung ako kay Sara sabihin niya, gusto mo kahit maraming tumakbo, i-add niyo pa lahat ng boto. Takbo si Ontiveros, takbo si Remulla, takbo lahat. Pati si Lenny, pati si Bam, kino-consider, pati na rin si Tory, kino-consider na rin. Talagang grabe, no? Kung ano-ano naiisip nitong Delawan na ito. Talagang, diyan mo makikita na ang Delawan talagang bulok na bulok na. Tingnan mo yung ano nila, yung mga nagmi-meeting sa Dilawan, De Lima, yung iba na taga-bundok pa ata. Kahit pagsama-samahin niyo boto niyo, hindi, yung totoo lang, hindi kayo aabot sa magiging boto ni Sara sa 2028. Kung aabot pa si Bongbong sa 2028. But assuming umabot siya, malabo. Kaya ako, ano sa tingin ninyo? Hindi na kasi usapin, eto, ano na to alam to ng lahat, even sila umaamin Kaya nga sinasabi nila hindi sila pwedeng magwatak-watak So alam nila talagang malakas si Sara. Dilawan, yung mga komunista, yung mga NPA, yung mga pula, lahat po alam nila malakas si Sara. Kaya nga nanginginig na sila sa takot Di ba? Yan naman public knowledge. Sino ba sa inyo dito hindi nakakaalam niyan? Di ba? Alam ng lahat, hangga't buhay si Sara, hindi sila mananalo sa 2028. Kaya ako sa tingin ko, delikado buhay nitong si Sara. Delikado. Kaya mag-iingat ka, Sara.
they are desperate. Naalala mo yung nangyari kay Ninoy? Hindi nga natin alam kung sinong yumari kay Ninoy. Ayoko na magbintang. Hindi natin alam kung kalaban sa politika. Or baka nga kakampi pa sa politika ang yumari kay Ninoy. I really don't know. Pero, meron silang tendency ganyan. So, dapat mag-iingat to si Sara. Kasi, obvious naman, kaya nga binabanatan to sa impeachment, kikita naman natin, that is public knowledge. Kung mahina si Sara, hindi yan pagtutulungan ng kung sino-sino. I mean, si Risa ba kakainin yung tae ni Bongbong? Kung mahina si Sara? Hindi. Yung mga dilawan ba kakainin yung sinuka nilang Marcos? Hindi. Tinain na nila yun, isinuka nila, kinakain nila ngayon. Bakit? Dahil malakas si Sara. Yan ang masakit man sa kanila ang tanggapin, pero yan ang katotohanan. Hindi na natin mahaalis yan. 'Di ba? So, lahat po kakasuhan yan sa ombudsman, sa impeachment. And yun nga, delikado buhay nitong si Sara. So, they will try their best hindi makaupo to si Sara. Lalong-lalo na pag nakaupo si Sara. Alam naman natin, di ba? Alam natin sino ang mastermind sa ghost projects. Sino ang mastermind sa flood control scandal. Alam na po ng buong Pilipinas yan. Kaya siyempre, gagawin nilang lahat ng paraan para ang makaupo ay kakampi ng mga magnanakaw. Pag ang nakaupo galit sa magnanakaw, yari. Eh yung iba nga dyan, adik pa. So pag ang nakaupo ay galit sa adik, yari din. So kailangan makaupo, galit sa adik. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap ng kamera, walang halong